sa pinakamahal na sigurong klase ng bigas mula Pampanga dahil pahirapan bago ito maihanda. Ang presyo, 1,000 piso kada kilo. Anong klaseng bigas ba yan? Sa hapag ng mga tiga Santa Rita sa Pampanga, ito raw talaga ang star ng kanilang Noche Buena. Para itong pinipig na kulay berde, mas mabango raw at hindi hamak na mas malambot. Yun nga lang, mahigit 1,000 piso kada kilo. Kaya binansagang Little Green Gold. Ito ang ipinagmamalaking duman ng mga Kapampangan. It's so expensive because of the meticulous process. Ang pamagduman o paggawa ng duman, napakabusisi. Kaya iilan na lang daw ang nagpapatuloy ng tradisyong ito, kagaya ng angkan ni JV. Ang authentic na duman ng Santa Rita, gawa sa isang klase ng malagkit na bigas na kung tawagin, lakatan maluto. Na sa tuwing panahon ng amihan o kada Nobyembre at Disyembre lang daw naaani. Kung po pwede na, pag pinisil ko to, ayan o, parang gatas yung lumalabas. Kailangan maaga. Pag-ani kasi niyan, hindi pwedeng mabilad sa araw. Ang grupo ng pamangkin ni Bernard na si JV, tinali at ikinarga ang inaning palay sa garate o yung sasakyang panghakot. Sunod nila itong dinala sa palbabewan o garahe. Ang una sa napakaraming hakbang ng pagduduman, ang mamaspas o paghahampas. Para po matanggal yung matanda sa magandang duman. Sunod ang balusbusan kung saan gumagamit sila ng kiskisan para tanggalin ang natirang batang binhi mula sa tangkay. Sa pamanyime naman, hinihiwalay ang malagkit mula sa mga nakahalo ritong dahon at balat. Ang mga nakolektang palay, sunod na ibababad sa tubig para matanggal ang mga sepok o yung mga palay na walang laman. Kapag hindi po maalis, hindi po kami iinto. Pinatuyo muna ito bago isasangle o isasangag sa yanga o yung tradisyonal nilang palayok. Para hindi masunog ang bigas, dapat walang tigil ang paghalo sa loob ng 30 minuto. May kahoy kami ikot namin mga 5 butil. Pag yung balat nito, ginanon mo at nadurog na yun. Kusang lalabas yung laman. Pero pag dumidikit pa yung laman sa balat, hindi pa luto. Ang mga hinangong malagkit, sunod na pinalamig. At saka dinikdik o binayo ng 3 tao. Gamit ang asong o dambuhalang almires o mortar and pestle na mahigit 1 siglo na raw ang tanda. Kada araw, 15 to 30 kilos lang ng duman ang nagagawa ni na JV. Kada kilo na ibebenta nila ng 4 to 8,000 pesos. Depende sa kalidad. Yung lolo po ng lolo namin, sila po yung nag-start ng duman. Isa sa mga suki ni na JV, sina Luz at Christine. Bata pa ako, nakikita ko na sa mga lola ko, sa mga tita ko, na palaging may duman pag Christmas season. Ito raw ang nagpapa-espesyal sa kanilang tsokolate batirol. Boil natin yung water. Sugar. So ngayon, ready na yung ating tsokolating baterol. Sa isang tasa, nilagay ang duman at saka ibinuhos ang mainit-init pang tsokolate batirol. Nauna yung duman bago ilagay yung tsokolate para masipsip ng duman yung tsokolate. Yun yung kumbaga parang champurado namin. Very nostalgic siya sa amin. Ayaw lang namin mahinto yung tradisyon na yun. Kasi handed down na talaga sa amin yun. Parang lasa ng champurado rin. Ang duman
specialty naman sa kainang ito, kalame duman o kalamay duman. Ang kalamay duman po ay staple kalamay ng Pampanga. Yung aroma niya napakabango. Kasi ang duman Santa Rita is meron siyang distinct smell, distinct taste na pang-special talaga. Tinusta muna ang duman sa isang kawali. Medyo naamoy na natin yung aroma niya. So next natin lalagay is tong gata. Continuous lang po ang paghahalo natin pero kailangan swabe lang para hindi masira yung grain. Nung kumulo, tinimplahan ng gatas, asukal at mantikilya. Actually, madali lang lutuin ito. Kumpara sa mga regular na malagkit. Medyo nagbubuo na siya at pwede na natin siyang i-transfer sa bilao. Parang talagang malambot at saka masarap malinamnam. Parang rice grains niya, buo-buo talaga. Ang kalame duman recipe ni Chef JP, namana pa raw nila sa lola ng kanyang misis. Nag-start yan 1970s dahil nga seasonal lang siya. So ginagawa lang siya every end of the year. Dahil may kamahalan ng duman ng Santa Rita at minsan lang sa isang taon kung ginagawa, may ilan na gumagawa ng sarili nilang bersyon nito. Katulad ng tiga Tarlac City na si Lourdes. Mahigit na mga 30 taon pagtitinda. Ang kanyang bersyon ng duman hindi gawa sa lakatan maluto, kundi sa pinipig na inaangkat pa niya sa Nueva Ecija. Ang nagbibigay ng berdeng kulay sa kanyang duman, pandan. Ang pinakuluang dahon ng pandan, hinaluan niya ng katas ng tubo. Nung lumamig, inihalo ito sa pinipig. Daan-daan natin ano yun para kagad-agad lalambot. Tuwing Biyernes, ibinibenta niya ito sa tapat ng isang simbahan sa Angeles, Pampanga mula 100 to 200 pesos, depende sa laki. Parang malagkit ka po. Manyaman niya po. Pinapapak ma'am, malinamnam. Pag Pasko, mabili yung tinda namin. Ginagawa nila kasi yung kalamay. Pero ang mga bersyong ito ng duman, malayong malayo raw sa authentic na duman na ginagawa sa Santa Rita. Kaya para maprotektahan at mapreserba ang kayamanan ng kanilang bayan, ang lokal na pamahalaan ng Santa Rita isinusulong ngayon na gawing UNESCO Intangible Cultural Heritage ang pamagduman para pahalagahan at siguraduhing mananatili ang tradisyong ito. Kahit nandyan yung seeds, kung wala yung tao, wala na yan. Kaya siya duman kasi may mga expertise yung group of people na intergenerational yung kanilang skills. Currently, we do regeneration, yung pinapadami namin. And the same time, conservation. Para pag in case na may problems about dun sa purity ng duman, they can go back and request for the seeds para magkaroon ng rice variety. Bago po mawala yung lolo ko, inabilin po niya sa last video niya na Hanggat kaya ko, ang paggawa hindi mawawala. kahit anong mangyari, huwag pong hihinto yung duman. Andyan po yung mga apo, mga anak na pwedeng magtuloy para sa tradisyon ng pamilya. Kaya ang Christmas wish ng mga tiga Santa Rita, Pampanga, ang munting butil na pamana ng kanilang bayan, sana anihin at tangkilikin pa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.